Nakamute pala ako. So, yan. Justin, sa tingin mo ano yung importance of knowing our ancestors' culture and way of life? Ano po, para po malaman natin kung paano po sila namumuhay nung mga panahon na yun. And after knowing kung paano sila nabuhay, ano kaya ang importance nun? Iba naman. O, Justin, pag may gusto kong sabihin, sige, okay lang ha. Hello, class? Importance of knowing. Ma'am, Yes. para po alam natin kung paano natin pangangalagaan yung mga ginawa nila dati. Kung paano po natin, ano yun, mapapanatili sa atin. Okay. Very good, Sarian. Yung iba. Ano po ma'am, para maging Yes. inspiration po. Opo, Inspiration. Tama para naman. magiging guide po natin yung mga nagawa nila noon para No? po kunwari maulit yung nangyari ulit ngayon. Tapos para ma-apply po Mm-mm. natin. Oo, yes. Mas, ano na, no, isa improved way na, no. Okay, thank you, Justin, Sarian. Okay, so may iba pa nga sumasagot na napakaganda na malaman natin yung pinagmulan natin kasi nga yung mismo identity natin, kumbaga mas ma-appreciate natin yung sarili natin, mas mauunawaan natin kung yung mga kung ano yung pinagdaanan nila, which is tama naman yung sinabi ng dalawa, ano. So, dito kasi sa lesson natin, pag-aaralan natin yung mga teorya or yung mga theory na lumabas kung paano nagkaroon ng tao sa Pilipinas. 'Di ba? Kahit naman tayo, medyo naku-curious tayo, o nga no, sino kaya unang tao sa Pilipinas? Paano kaya? Saan kaya sila nagaling? Simulat sa Pulba, nasa Pilipinas na talaga sila. So, yan ang ating pag-aaralan ngayon, yung theories ng mga pinagmula ng mga tao sa Pilipinas. So, syempre, simulan ko siya sa mapa ng ating bansa. So, alam ko naman, lahat naman siguro sa inyo ay hindi bago ang itsurang iyan. Ano, from elementary na nakikita. Kahit saan, napakalimit nating makita. So, map of the Philippines. So, first theory na lumabas kung paano ba nagsimula yung pagkakaroon ng tao sa Pilipinas ay the Austronesian Migration Theory. So, ano ba to? So, yan. Kung mapapansin nyo, ayan yung Pilipinas. Sa nakadilaw na bilog, oblong. So, kung makikita nyo dyan, may pinapakita dyan na pattern na, di ba meron tayo dating, may mga theory and studies sa science na dati ang continents ay hindi naman ganyan ka layo-layo, di ba? So, may mga theory even before na malalapit lang yung mga continents. So, unlike today, syempre kailangan mo pang magbarko para makarating ka ng ibang kontinente. Which is dati, yung mga unang tao, kaya naman nilang lakarin. So, mapapansin nyo dyan, 2,000 years ago, ayan, Madagascar. So, ibig sabihin, possible na ang mga tao dito sa Madagascar, nakakonekta pa to sa mga kontinente. Dito sa Sumatra, sa Java. Nakita niyo ba yung cursor ko? Ayan, sa Sumatra, sa Java. And then, kalapit lang halos noon, di ba, yung Pilipinas. Taiwan, Marianas. So, magkakaano yan, halos magkakatabi, di ba? So, ayan. Kung mapapansin nyo, kahit naman sa ano, di ba, kahit ngayon nga, sa Google Map, napakahilig minsan na nahihilig tayo na i-Google Map yung bahay natin. Minsan, nakikita mo, parang out of curiosity lang. So, nakikita natin, di ba, ang lapit lang ng Taiwan. Lapit lang pala ng Taiwan. Kung nasa Batanes pala ako, at sisikapit ko makapunta doon, pwede naman, di ba? Kasi nga, halos magkakadikit lang tayo dito, di ba?
So, ayan. The Austronesian peoples are a large group of various peoples in Taiwan, or collectively known as Taiwanese indigenous peoples. So, mas malakas ang theory or mas malakas yung paniniwala sa teoryang ito na ito yung mga taong nanggaling, yung malalaking group ng tao na nanggaling sa Taiwan. Kasi kung mapapansin nyo, ang Taiwan naman ay andun lang. And gaya nga nasabi ko kanina, napakalaki ng possibility na magkakalapit lang even before ang mga continents. So, napakalaki ng chance na yung mga tao nga is galing sa Taiwan or sa iba pang kalapit na lugar ng bansa natin. So, next. Ayan, si Peter Bellwood. Siya yung nagpo-propose or yung may study siya nito ng Austronesian migration theory. So, he propounds on the expansion of a group of people called the Austronesians from Asia into the Pacific by means of Taiwan 6,000 years ago. So, matagal ng panahon, di ba? The Austronesian migrations began from the Chinese mainland, reaching Taiwan first in 3,500 BC, then the Philippines by 3,000 BC. So, may mga pag-aaral din sila at mga theory, sa theory nga na ito, Chappy ba ako? Chappy ba? Hindi po. Hindi naman po. Okay. Pampajoin daw po si Jessica. Okay. Tsaka po si Donisa. Wala si Jessica. Okay, continue tayo ha. Baka si Romar nagkakaroon lang ng problem sa ano niya. Doon sa lugar niya. So, yun. Saan na ba tayo? So, kung kanina, di ba, ang sinabi ko lang nung kanina is sa Taiwan. So, may mga pag-aaral din na nagsimula siya sa Chinese. So, ayan, yung malaking part, di yan, Chinese na yan, di ba? At katabi lang nun ang Taiwan. So, naniniwala sila na ang teorya na ito na unang nakarating sa Taiwan in 3,500 BC or before Christ, bago pa sa Pilipinas, which is 500 years earlier dito sa Taiwan. They reached Sumatra and Java by 2000 BC, Northern New Guinea by 1600 BC, Samoa by 1200 BC. So, yan kung mapapansin nyo, tayo 3,000 BC tayo, di ba? So, dito, yung mga kalapit pa nating mga bansa, Madagascar, ayan, Hawaii, sila naman ay, yung ano na sila, mga after death na, hindi na sila yung, kumaga, mas nauna tayo. So, kung mapapansin nyo, di ba, magkakatabi lang halos na bansa iyan. Okay, next. The theory largely explains the similarities in culture, language, and physical attributes in different countries in the most Asian countries and even Madagascar. So yan, kung mapapansin nyo, di ba? Tayo, kahit naman sa Pilipinas, or sa mga kalapit nating mga lugar, sa mga kalapit nating mga bansa, kung mapapansin nyo, medyo mahirap tayong, kumaga, hindi man mahirap, kumbaga mas, makakatabi mo ang Indonesian, makakatabi mo halimbawa ang Malaysian. So, hindi mo siya malalayo sa itsura ng mga Pinoy, di ba? Unlike sa, halimbawa, Pinoy, pagtabihin mo halimbawa sa mga European countries, sa mga Western countries, so ang laki talaga ng difference, di ba? Pero itong mga kasama natin or halos katabi nating mga kontinente ay nag-share tayo kasi ng same culture, may mga culture tayong magkakatulad, pwedeng sa ano pa ba, yung mga language. Actually, meron tayong mga
hindi ko lang sure kung Indonesian, ha. Parang meron tayong salita na takot. Takot yung term natin, which is sa kanila, takot din, which is, yun nga, natatakot. Same lang din yung kahit yung mismong salita. So, hindi siya nakakapagtaka kasi nga, halos magkakatabi lang na lugar. So, may malaking possibility and theory nga na halos magkakalapit lang even before nga and nag-share nga ng different yung physical attributes nga, language and culture. So, ito lang yung isa or tatlo itong mga cultural traces. So, una ay yung pagtatato. So, oo nga, di ba? Diba napapansin naman natin, lalo sa mga tribes, ayan, so sa Pilipinas, ito si Wang Od, 'di ba? So ano naman siya, kilalang kilala naman natin siya kasi kahit sa mga documentaries na interview siya. So dati, ano ba ang mga simbolo ng mga tattoo sa katawan? Pwedeng ito ay simbolo ng sila ay mas malalakas, ayan. May mga na-interview kasi before na yung mga kalalakihan kapag nilagyan ng tattoo ay sumisimbolo yun na nakapatay sila ng pwedeng ano din, mga maimpluwensya rin ng tao nung panahon nila. So sumisimbolo yun ng ng karangalan sa kanila. So ganun din sa mga ibang lugar, ganun din sa ibang mga bansa, ang pagtatato ay isa sa mga nagiging kultura nila. Si Wang Od, ayan. Kung mapapansin nyo, ewan ko kung ako lang ang nakakapansin, pero um, masasabi ko na maitsura siya, lalo na siguro nung kabataan niya. And yung pagtatatong yan, mas marami kang tato, mas maganda. Mas marami kang tato nung sa paniniwala at kultura nila ay mas napapabilang ka sa maharlikang pamilya. So, ganun din sa mga kalapit natin ng mga bansa. Yan o, parehas silang matanda and parehas silang naging kultura ang pagtatato. Next, ayan. Outrigger of Canos. So, actually may mga pag-aaral pa na ito ngang yung kung makikita niyo yung dalawang ano sa gilid, ano bang tawag diyan? Yung sa bangka, yan ay nag-originate sa Pilipinas. Sa Tagalog, 'di ba yan ay katig, tama ba? Mga taga-naik. Katig ba ang tawag sa ganan? Opo, sabi ni Jera. Okay, thank you. So, sa Pilipinas daw nag-originate yung dalawang ano sa gilid. Ano ba yan? Yung bamboo sa gilid. So, may mga iba kasing mga bansa na same din, may mga katig sila, pero hindi ganyan yung forma, pero halos magkakatulad lang din. So, yun nga, ano ba sa kultura, pwedeng sa mga hanap buhay, natuto ang mga ninuno natin kung paano mangisda, di ba? Yun yung mga way of living nila before. So, kahit sa ibang mga kalapit nating mga bansa is ganyan din. So, same din yung mga naging, ito nga, yung cultural traces din. Yan, ito na yung modern. Diba? Kung dati, wala pa naman siyang ganyan. Ito, mas maganda na syempre. May makina pa. Next, ayan. Cultural traces, art styles. So, isa sa mga napansin ko dito sa Asia and sa mga kalapit nga nating mga bansa, ito kasing una, yung naka-landscape, itong apat, ang naka-landscape na to is, kalimitan naman, di ba, nakikita natin siya or parang first kita pa lang natin sa painting na to. Ano ba yung una nating, ako kasi, personally, ang una ko na-feel ay, okay, Chinese, ano to, Chinese painting to. To ay malimit kasi tayo napansin ko, malimit tayo sa nature. Sa halaman, sa bulaklak, sa mga kabundukan, sa ilog, ganyan yung mga napapansin ko. Kasi ito yung una sa ano to, ayan, sa mga Chinese nga, ayan. So, kalimitan yan, mga hayop sa environment natin or sa nature talaga ang
art styles natin. Ewan ko, 'di ba? Kung mapapansin niyo naman, ano ba, maraming pattern. O yung iba, ano yung nagiging common dun sa art styles ng particular na halimbawa sa Asia or sa mga kalapit nating mga lugar. Ano yung napapansin nyo? Puro bulaklak, ma'am. Puro bulaklak. Yes. O yung iba, makapagtawag nga. Hazel, ano napapansin mo naman? Madali mo bang, Hazel, madali mo bang na napapansin or nadidistinguish kung ito bang painting na ito ay sa Asia? Gawa ng mga bansa sa Asia? Ayan, sabi Yung ni pang Roma. Oh, yes, ano na? yung pang third picture po. Tapos parang about po siya sa nature. About nature Yung lagi, ano? Mm. Pati si Romar, ganun din ang sagot about nature. Eh ano ba, pag sa mga western countries, ano ba yung kanilang art styles? Sige nga. Ano po, ma'am? More on tao. More on More tao. on street style, ma'am. Ano? More Sarian? on more on street styles po pag ibang bansa. Street styles. Yes. And mas modern. Mas modern ba kung titingnan? Oo, ma'am. Opo. Mm-mm. Tsaka madami po kasi silang gamit. Mm-mm. Marami silang, resources, gano'n. Resources. Which is tama naman. Ha, hindi naman sa nilalait natin ang ating kontinente, ano, pero of course, alam naman natin yung advancement kahit sa panahon ngayon yung advancement ng technology, yung resources, and even sa mga nagtatrabaho nga, 'di ba, sa mga currency, ang laki ng ano doon. Kung magtatrabaho ka halimbawa sa Taiwan or halimbawa sa US, syempre, yung iba, kung usapan lang din naman is palakihan ng rate, di doon ka na sa US, 'di ba? Pero kung gusto mo isang langoy lang, di diyan ka sa Taiwan, 'di ba? So may mga nabasa din ako na gano'n na um, kung sa advancement lang din naman, edi sa western countries talaga siya, no? Though sa atin kasi, actually may mga nabasa din ako na at napag-aralan din naman kami before na pag kasi sa western countries, ano sila, yung discipline nila sa trabaho is iba rin sa discipline sa trabaho ng sa Asia. Though sa Asia naman, kilala na naman natin ang mga Japan na sobrang disiplinado, 'di ba? So, ayun. Tapos tayo, ang dami nating mga ikino-consider, halimbawa sa trabaho. Hindi natin agad masasawa yung isang tao, kahit sa pamilya, hindi natin masasaway agad ang isang tao kasi ma-hurt yung feelings. 'Di ba? May mga ganan. Sa western, ano sila, iba sila mag-isip kumpara sa sa eastern countries or sa Asia nga. So ayan, tingnan natin ha kung ano ba yung difference nga nila. Social character, the collective essential traits of a society or group of people arising from common experience, education, and etc. So, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, ito yung nilagay ko dyan sa image na yan. Collectivist kasi ang ang Asian or yung Eastern countries. And yung Western countries naman ay individualistic. 'Di ba? Mga individualist naman sila. Kasi kahit naman sa atin, 'di ba, iihi lang. Uy, samahan mo ako. 'Di ba? Yung iba hindi sila makakaalis or makakapunta ng ibang lugar nang hindi nagde-depend sa ibang tao. So si Marvin nagpapaadula naman. Marvin, wait ka namin. Sabi ni Jera kanina, masyadong broad po sa Western and European. Yes. Uy, wala naman si Marvin. So, habang inaantay natin si Marvin,
Tingnan natin tong kinapi ko dito. Ayan na. Hmm. Ayan. Western and Eastern. Maybe yan. Ayan. Western tend to be more individualist. Eastern tend to be more collectivist. Like, yung sinabi ko nga sa inyo kanina. Diba? Yung sa iba pa nga, 18 years old ka, alis ka na sa bahay. Mantalang tayo dito, nagkaanak ka na, nagkaasawa, nagkaapo na, magkakasama sa bahay. So, sa kabilang banda, parang pangit tingnan, pero kung sa good side, titingnan natin, mas nagiging independent or mas nagiging maganda yung independent sa kabilang banda ha. Dahil hindi mo kailangan idepende sa ibang tao. Kung ikaw ba ay makakakain ng ayos, kung ikaw ba ay magsasaksid sa buhay mo. So, kaya mas sila, yun ang nakikita kong isa sa mga dahilan bakit maunlad yung bansa nila. Hindi sila yung nagiging stagnant or hindi sila nalilimitahan ng dahil sa baka maka-hurt sila ng feelings or baka kasi tayo may mga amor proprio, may mga ganun tayong mga mga pag-uugali ng Pilipino, 'di ba? Na nagiging hadlang minsan sa advancement din natin. Personally, Next, ayan. Say always what you feel, not what you think. Western do better than Eastern. So, ayan. Mas bold itong Western. Sa atin, kumbaga may mga sugar coating pa tayo para hindi masyadong masakit sa feelings. Bawa, gusto mong sawayin yung tao. Ay, teka lang. Medyo ka ang dami pang paligoy-ligoy, no? Healthy lifestyle. Western is more powerful than Eastern? Paano? Actually, maganda naman sa Eastern country, sa Asia nga. Malasa rin naman ang ating mga naman tayo. More on vegetable, yung mga spices natin is talaga namang dinadayo din ng mga Western countries, 'di ba? Ano pa? Ayan whether it is technology, economy, politics, science, it is better than the Eastern countries. Medyo masakit na to, no? Ayan, sa technology and science. Ekonomiya. So, mapapansin nyo, ang daming pagkakaiba, ang laki ng pagkakaiba. So, yun, pinakita ko lang sa inyo yung konti lang naman, medyo konting pagkakaiba ng Western and Eastern, So, ang point lang naman dyan is yung cultural traces natin, ayan, social character is halos same sa mga kalapit nating mga bansa. So, tapos na tayo sa first theory, Austronesian Migration Theory. Next naman, yung theory ni Professor Otley Bayers. So, ito yung Otley Bayers Wave Migration Theory. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Ayan, familiar naman kayo dyan. Lagi niyo bang nakikita yung taong yan? So, alam ko lahat naman siguro tayo, i-assume ko na familiar dyan kasi may mga EP tayo at pag-aaral ng mga sinaunang tao kahit nung elementary days nyo. Diba? The Dawn Man, a caveman type. Yes, Marvin, may sabihin ka? A caveman type who was similar to Javaman, Pekingman, and other Asian Homo erectus of 250,000 years ago. So, sa madaling sabi, naniniwala siya na ito yung mga sinaunang tao. Nagsimula tayo sa prehistoric man.
Ayan. The Negritos, the Aboriginal Pygmy group. The Negritos who arrived between 25,000 and 30,000 years ago via land bridges. So, sa land sila, kumaga, yun yung naging way nila. Kasi may mga ibang lugar, or may mga ibang tribes, may ibang mga tao na uh, nag-travel sila or nagpunta sila ng Pilipinas na gamit naman ay or dumaan sila sa dagat. So, itong mga Negritos ay via land bridges. So, tinawag siyang Aboriginal Pygmy or yung native pag sabi kasing pygmy, short people. Actually, pygmy ay ginagamit din siyang term sa mga maliliit nga na bagay, ayan. So, mapapansin naman natin, maliliit talaga. Yung, kahit yung mga una nating mga ninuno, di ba? Mga maliliit, pygmy group. So, ayan. After ng Negritos, ano ba yung sunod? The Indonesian group. So, dito, mas nagiging klaro kung bakit may mga salita tayo na same lang din sa salita ng mga taga-Indonesia. So, maybe it is one of the factors kung bakit ang dami nating similarities. The seafaring, tool-using Indonesian group who arrived about 5,000 to 6,000 years ago and were the first immigrants to reach the Philippines by sea. So, mapapansin nyo, yung Negritos ay nag-arrive sila 25,000, 30,000 years ago via land. Ito naman, mas advanced na siya, siya ay, saan ba to? Seafaring tool-using Indonesian. So, ano ba yung possible na ginamit nila? Pwedeng yung mga katig. Ayan. Next. So, kung nakikita nyo yung pagkakaiba, di ba, nagkakaroon ng improvement or advancement kung paano sila pumupunta sa ating bansa. Next, civilized Malays. The seafaring, more civilized Malays who brought the Iron Age culture and were the real colonizers and dominant cultural group in the pre-Hispanic Philippines. So, yan, kung mapapansin nyo, kahit sa mga damit, di ba? Mas na sila, sibilisado. Pag sinabing civilized, pwedeng mas meron na silang sistema sa pamumuno sa kanilang mga grupo. Pwedeng may mga itinuturing na silang pinuno, may tinuturing na silang pinakahari nila, di ba? Ano pa? Pwedeng may mga batas na silang sinusunod that time. So, sila daw yung siguro yung advancement, di ba? Iron Age, ito na yung mga panahon na ng mga bakal, which is mas gumagamit na sila ng mas advanced na kagamitan. Ano yan? Real colonizers. Ayan. Okay, yun yung tatlong sinabi ni Otler Bayer. The Donman, which is yung mga Negritos, the Indonesian group, and civilized Malays. Next, last, Dr. Felipe Hucanos theory. So, ito naman ay sariling atin, si Dr. Felipe Landa Hucano. So, ayan. Served as Professor Emeritus at the Asian Center of the University of the Philippines. So, sa UP siya nagtuturo. Pero, parang may nakita ko sa patay na si Dr. Hucano. So, ayan. Contends that what fossil evidence of ancient men show is that they not only migrated to the Philippines but also to New Guinea, Borneo, and Australia. So, meron, ayon sa kanyang study, anthropologist kasi si Dr. Felipe, no? So, hindi lang nag-migrate sa Pilipinas, sa New Guinea, Borneo, and Australia. So, yun din yung naging sinabi nun sa unang theory nga, di ba? Halos magkakatabing lugar lang tayo. He says that there is no way of determining if they were Negritos at all.
Siyempre, paano mo malalaman kung Negritos, kung mga skull na nga lang yun, 'di ba? Mga buto. Siguro isa sa mga factor paano nalalaman ay yun sa height, 'di ba? Or yun sa haba ng mga buto. Kasi nga, ang mga Negritos, 'di ba, ay mga maliliit, short. So, pero sa kanya, sabi niya, there is no way of determining if they were Negritos. However, what is sure is that there is evidence the Philippines was inhabited as early as 21 or 22 years ago. So, ganun na pala katagal na may mga naninirahan sa Pilipinas. In 1962, a skull cap and a portion of a jaw presumed to be those of a human being were found in a Tabon cave in Palawan. So, ito siya. Tabon man skull cap and a portion of jaw remains in Palawan. So, syempre, sa mga anthropologists naman, di ba, may mga pag-aaral sila and may mga aparato sila na tumutukoy ng edad ng isang bagay or ng buto kung gaano siya katanda. Tabon Cave in Palawan. So, ayan. Kung papansin nyo, ang liit ng mga tao. Ayan. And kung makikita nyo, kumbaga, kung ma-observe nyo dito sa picture, makikita nyo na may sign na may mga nanirahan dito before. Diba? Yung pagkakastack ng mga bato, and possible din yung mga writing sa kuweba. So, ilan lang yan sa mga evidence na marami nang nanirahan at sa ganun ng katagal na panahon na kung magkatayo year 2000 ngayon, pero 21 to 22,000 years ago ay may nanirahan na sa ating bansa. Actually, itong theory na ito yung tatlong theory na present ngayon kung paano nagkaroon ng tao dito sa Pilipinas. So, pero may mga hindi naman sa pagtatalo, pero syempre, ikaw bilang iba't iba naman ang perspective ng tao. So, kung kayo, ano ba yung mas pinaniniwalaan nyo sa tatlong theory na ito? Anyone? Stop ko na yung yung recording. Oh, si Marvin. Ano yung mas pinaniniwalaan mo?